Okay, magandang hapon po sa ating lahat. At heto na po, pag-usapan natin itong ang impeachment hearing raw nitong ni Vice President Inday Sara Duterte kasado na raw sa April 14. Yan ang ipinagmamayabang ng House Committee on Justice dyan sa Kamara. Kasado na raw sa April 14 ang hearing at papuntahin nila itong si Madriaga dyan. Ang tanong dyan, no? Kasi gusto nilang pumunta rin si VP Sara dyan sa hearing na yan. Ang tanong, ito yung tanong, pupunta kaya si VP Sara? Ha? Yan ang pinakatanong, pupunta kaya si VP Sara? Kung pupunta si VP Sara, hindi ba papahiyain si VP Sara dyan? Baka hahanapan na naman ng issue, hahanapan na naman ng kasalanan itong si VP Sara? Yan ang pinakatanong. Okay? Mamaya ipakita ko yung balita na yan at pag-usapan natin yan. Okay? Pag-usapan rin natin na itong si Senator Bongo, alam naman natin itong si Senator Bongo, no? Tahimik lang itong si Senator Bongo, pero si Senator Bongo nagsalita na kahapon, no? Na iginiit na babalik lang ang normal na pamumuhay kung Duterte ang mamuno. Okay? Yan ang yan ang laging pananawagan ng mga kalyado ni Duterte, and especially itong si Senator Bongo, na kapag si Duterte ang mabalik, si VP Sara man, kung sino man sa mga Duterte ang maging presidente, at kung maibalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas, mababalik raw ang normal na buhay sa Pilipinas. Kasi alam naman natin kung paano nagiba, nasira ang bansang Pilipinas. Bagsak ang ekonomiya, marami ang gutom, bumabalik ang krimen. Hindi na normal ang pamumuhay ng Administrasyong Marcos. Ang panawagan po ni Senator Bongo, ibalik ang mga Duterte para mabalik ang normal na buhay. Ang tanong, ang pinakatanong ko dyan, ano ba? Sang-ayon ba kayo kay Senator Bongo? Yan ang pinakatanong. Sang-ayon ba kayo? At tama ba si Senator Bongo dyan? Ramdam ba ninyo ang hirap ng buhay sa Administrasyong Marcos? Ano ang maikukumpara ninyo sa Duterte administration at sa Marcos administration? Yan ang alamin natin mamaya. Pag-usapan natin yan, ipakita ko yung speech ni Senator Bongo. Okay? At last but not the least na ating pag-uusapan, heto, trending na trending ito kanina. Ngayon lang pala. Itong si Senator Marcoleta ay muling ginisa itong Department of Energy, no? Na baka ito ay makatulong sa atin. Pero bakit kayo dyan hindi nyo ginagampanan ang inyong mga trabaho? Bakit taas pa rin ang ating presyo ng gasolina? While in fact, yung mga neighboring countries natin, mabababa na yung mga presyo. Lahat naman siguro ng bansa, no, sa Asia, nakaranas ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero tayo lang ang pinakamataas. Tayo lang ang hindi bumaba. Yung iba bumaba na yung presyo, pero ang Pilipinas, mahal pa rin. Anong klase yan? Di ba? So yun po ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Bago ang lahat, like and share para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay? Heto, unahin muna natin itong patungkol po sa impeachment na proud na sila. Okay, ito. Wala na raw makakapigil sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Bukas na po yan. Dadalo pa naman sa pagdinig ang dati umanong bagman ng bise na si Ramil Madriaga. Para sa detalye mula sa Batasang Pambansa, may Express Report si Marian Enriquez. Marian, ano ba ang aasahan natin bukas sa impeachment hearing ng bise? Yes, Ruth, tuloy na nga yung impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice. Bukas po yan ng umaga. Giit ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, mahalaga ang pagdinig bukas.
Isa nga sa pinakaabangan na yung pagharap ng umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Bagay na nauna nang itinanggi ng vice. Git ng kanyang kampo, hindi raw ito naging tauhan ni VP Sara. Naghain din ng perjury complaint ang vice laban kay Madriaga at petisyon sa Korte Suprema para ipahinto ang impeachment proceedings. Pero dahil walang temporary restraining order o TRO, tuloy po ang pagdinig. Git ng kampo ng vice, kung makapagsalita ang komite, akala nila missing link si Madriaga. Pero tinuturing nila itong weakest link. Matatandang inilatag ni Madriaga sa kanyang affidavit kung paano at kani-kanino ipinamahagi ang confidential funds ni VP Sara. Panawagan ni Ridon, magpakita na lang daw si VP Sara sa pagdinig at doon ilatag ang kanyang depensa laban kay Madriaga at hindi puro sa press conference ng kanyang abogado. At ito nga kapapasok lamang na balita, Ruth, kinumpirma ni Ridon na may natanggap na dokumento ang House Justice Committee. Naghain daw ng petisyon ng asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio ng petisyon sa Quezon City Regional Trial Court. Kitang-kita mo talaga dito na ginisaan nila ng ginisa si VP Sara. Tahimik lang si VP Sara, ha? Pero gusto nilang ipatawag dyan. Dinala na nila si Madriaga na alam nila na walang kredibilidad itong si Madriaga, pero still, dinala nila doon. Pahiyain nila talaga yung mga Duterte. Mga desperado na talaga. Para ipatigil yung paglabas ng mga ipinasasabi ng dokumento. Kabilang nga doon sa mga nirequest ng komite sa Bureau of Internal Revenue ang income tax return ng mag-asawa para makita. Tingnan ninyo. Pati itong SALN ng pamilya ni VP Sara, talagang malisyoso sila, no? Naghahanap sila ng pwede nilang ibintang ni VP Sara. Naghahanap sila kung ano yung ipapahiya na nila kay VP Sara sa taong bayan. Ganyan sila. Kung may paglobo nga ba o umano'y unexplained wealth ang vice, naniniwala naman. Unexplained wealth raw. Paano yan magiging unexplained wealth na hindi pa ninyo pina-explain? Di ba? And she can explain that sa Senado. Bakit gusto nyong ipa-explain dyan sa hearing ninyo? Yan ang pinakatanong. Kasi magpasikat. Magpasikat sila. Kasi doon na ibabasura ito ng RTC. Ruth. Marian, speaking of the Dutertes na rin, gusto ko lang malaman, may reaksyon na kaya yung mga mambabatas dyan dun sa pinalutang ni Senator Robin Padilla na future president rin daw ng bansa, si Davao City Mayor Baste Duterte. Yan ang takot sila dyan. Kasi kahapon, nag-speech na itong si Mayor Baste Duterte. At syempre, yung mga loyalista at yung mga dilawan na mga leaders, natakot sila. Kasi ang sabi nila, ang narrative na naman na ipinakalat nila, na kapag si VP Sara ang ma-impeach, ang papalit raw na kandidato si Mayor Baste Duterte. Yan ang nila na naghahanda na raw ang pamilya Duterte in case na ma-impeach si VP Sara, merong papalit itong si Baste raw ang papalit. Itakot kayo doon, no? Natakot kayo doon. Pero in the other side, ang mga Duterte po ay hindi ganyan. Okay? Hindi po gahaban sa kapangyarihan ang mga Duterte. I know for sure, si Baste, hindi iyan nangangarap na maging presidente. Unang-una, siguro, duda ako, he is not qualified kasi siguro sa kanyang edad. Okay? I don't know, hindi ko alam kung ilan na ang, ilan na ba? How old is Baste Duterte? Hindi ko lang alam. Or if he is qualified or not. Pangalawa, hindi naman sila, ayon nga kay Baste, I want to live a normal life. Maganda raw ang kanyang buhay sa pagiging mayor sa Davao. Bakit naman ako pupunta dyan sa pagiging presidente na sakit lang yan sa ulo? Pero si VP Sara, alam niya na nangangailangan ng tulong ang bansang ito, kaya he wants to change the country. Yan ang sabi niya. If ito yung panawagan, if this is the calling of this country na ako yung magiging presidente,
Sabi niya, I will sacrifice myself. Kasi po hindi biro ang pagpasok ng pagiging presidente. Hindi yan biro. Nakasalalay ang magkano na ba tayo ngayon? Mga 20 million plus na taong bayan sa 'di ba? So hindi yan biro. Hindi yan kagaya ng mga mindset ng mga loyalista at mga dilawan na parang laro-laro lang nila itong pagiging pangulo. Okay? Tapos, ngayon, naghahanda talaga sila kasi ayaw nila na Duterte ang mamuno dito sa Pilipinas. Ruth, naniniwala si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na maagang pangangampanya na naman yan. Malinaw daw na may plan B na. Maagang pangangampanya raw ito kasi nagtipon-tipon yung mga kaalyado, mga lawyers ni Duterte. Alam niyo sa totoo lang, hindi ito maagang pangangampanya. Sigaw ito ng boses ng masa, sigaw ito ng boses ng taong bayan na hirap na sila. Hindi ito papangangampanya. Hindi naman pamumulitika ang ginagawa dito Mga Duterte. Maaring pinopronta na raw at binibigyan ng platform itong si Davao City Mayor Baste Duterte sakali kasing matuloy po sa conviction at ma-impeach na nga itong si VP Sara, hindi lang siya matatanggal sa pwesto. Kasama na rin dyan yung perpetual disqualification from office o hindi na siya maaring makatakbo muli. Actually, sa totoo lang, totoo. Ang kampo ng mga DDS, okay? I will consider myself as DDS. Sa mga DDS po, sa kampo ng mga Duterte, sa kampo ng mga kaalyado natin, kapag si VP Sara ay ma-impeach at hindi na pwedeng tumakbo bilang presidente, o kung sakasakaling si Basti Mayor Duterte, gagawa na naman nila ng kasalanan para hindi makatakbo talaga ang mga Duterte. Sa totoo lang, ang daming pwedeng maging presidente sa kampo ng mga Duterte diehard supporters. Kasi kung sino ang i-endorso ng mga Duterte, talagang susuportahan niya ng mga DDS. At ang mga DDS, sila yung nagdo-dominate sa bansang ito. Pinakamarami po ang DDS sa bansang ito. So kahit sinong ipasok mo dyan, Robin Padilla, Senator Bongo, Basti Duterte, Congressman Paulo Duterte, mananalo yan. Pero tingnan nyo, hanggang ngayon, ang loyalista at ang mga dilawan hanggang ngayon, wala pa silang kandidato. Litong-lito pa sila. Kasi kahit isa sa inyo, wala talagang mapili. Puros talaga may tupak. Wala silang kandidato. Pero sa mga DDS, ang daming reserve na mga pwedeng tumakbo. Kasi alam ng taong bayan na mga matitino ito mga taong ito. Hindi kagaya ng mga loyalista at mga dilawan, hanggang ngayon wala pa silang kandidato. Kasi wala namang mapili, puros mga loko Puros gago lahat. Kaya maaari ito ang plan B ng mga Duterte, ang pagpapatakbo ng isa pa raw kandidato sa pagkapangulo at ito na nga raw, si Mayor Baste. Balik sa iyo. Yan pong express. So, yun po Ako, very obvious na itong hearing na gaganapin nila dyan, walang iba dyan kundi paninira yan ng mga Duterte. It's all political. Huwag na tayong maglokohan. It's all political. Ayaw nilang tumakbo si BP Sara. Kaya ngayon, bugbugin nila ng bugbugin si BP Sara. Kaya ikaw, VP Sara, huwag kang pumunta sa House of Representatives, sa House Committee on Justice, kasi bugbugin ka lang nila ng bugbugin. At alam ko naman, VP Sara, na hindi ka magpapabugbog. So, syempre, kung mag-hearing kayo dyan, sisikat lang sila sa kasikatan mo, VP Sara. Kaya huwag kang pumunta. Di ba? Hayaan nyo sila kung ano yung desisyon nila. Kung gusto na silang magbutuhan na sila. Huwag ka lang pumunta kasi pasikat yan sila. Gagamitin ang kasikatan mo para sisikat sila. Okay? Heto.
itong si Senator Bongo rin nagsalita na, pakinggan natin. Tahimik lang po ako nagtatrabaho rito. Galit po ako sa maling sistema. Galit po ako sa anumang uri ng korupsyon. Galit po ako sa anumang nagpapahirap sa taong bayan. May mga taong katulad ko na tahimik lamang, pero huwag ninyong ipagkamali ang katahimikan. Actually, si Senator Bongo, di ba? Kung makikita mo ang kanyang social media, wala naman siyang ibang ginawa kundi nag-iikot lang sa bansa. Gumagawa lang ng tulong sa taong bayan. Hindi naman ito laging nagsasalita na binabanatan si ganito, binabanatan si ganyan. Wala, di ba? Ngayon lang yan nagsalita na crisis na ngayon. Ang katahimikan namin ay hindi kahinaan. Ito ay pagpili ng tamang paraan at tamang panahon para lumaban. Hindi po ako maingay na tao, pero malinaw po ang aking paninindigan. Dahil sa kabila ng lahat, iisa po ang galit natin sa anumang nagpapahirap po sa bawat Pilipino. Ang akin pong ninanais sa ngayon, ang wish ko po ay makabalik tayo sa normal na pamumuhay. Yan. Ito yung panahon na napakahirap po maging politiko. 26 years po akong nalilbihan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Masarap pong makapaglingkod sa bayan. Ang sarap pong makatulong sa bawat Pilipino. Pero ito yung panahon na napakahirap pong maging politiko. Kaya pinagdadasal ko po, unang-una, na makabalik tayo sa normal na pamumuhay. At mangyayari po yan kung Duterte po ang mamumuno. Duterte! 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 At pangalawa po, nakikiusap po ako sa inyo. May Panginoon naman po. Pagdasal natin na nasa maayos na kalagayan si Tatay Digong, maayos na kalusugan, at makauwi na po siya sa lalong madaling panahon. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Mga kababayan ko, alam kong ilan sa inyo ang galit. At alam mo, ang pagmamahal ng taong bayan kay FPRRD, hindi yan makukuha ni BBM. Ito, mga ganitong pagpupulong ng mga supporters ni Duterte, walang ganyan sa Marcos administration. Wala. Na. At ang galit na ito, hindi tayo naninira ng kapwa Pilipino. Hindi tayo naninira ng gobyerno kung hindi para itama ang mali at maglingkod ng tama para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Maraming salamat po sa Rage Coalition, sa inyong inisyatiba. Maraming salamat sa PDP Laban. At maraming salamat po sa inyong pagmamahal kay Tatay Digong. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal kay VP Inday Sara Duterte, kay Mayor Baste Duterte, sa Duterte family. Ako naman po, alam nyo naman na sobrang mahal ko po si Tatay Digong. Sobra pa sa tatay ang turing ko sa kanya. Kung mahal ko po si Tatay Digong, mahal ko rin po ang kanyang pamilya. Huwag nyo na po akong... ito yung mga panahon na magkaisa po tayo para sa ating layunin. Huwag nyo na po akong pansinin sa politika. Ang importante po sa atin dito, si Tatay Digong at ang kinabukasan ng ating bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan ko, mahal na mahal ko po kayo. Ayan So, yan ang ni Senator Bongo. Ibalik natin yung buhay ng dapat sa taong bayan. Ngayon, sa totoo lang, sa Marcos administration, talagang hirap na hirap tayo. Maganda na sana yung sinimula ni FPRRD. Akala natin na kapag si BBM ang maging presidente, ay ipagpatuloy niya ang mga magagandang nagawa ni FPRRD, pero hindi niya ginawa. Kaya nga si BP Sara tumakbo with BBM kasi may promise
si BBM ha, may usapan si VP Sara at si BBM na kapag mananalo silang dalawa, ipagpatuloy natin ang mga magagandang ginawa ng aking tatay. Sinakripisyo po ni VP Sara ang kanyang buhay para manalo si BBM para ipagpatuloy ang advokasya ni Tatay Digong. Pero look at what happened now. Dahil sa ambisyon ng isang tambaluslos, damay lahat ng taong bayan sa hirap. Damay. So, tapos ngayon, takot sila na maging presidente itong si VP Sara for the good sa Filipino people. Ayaw nilang patakbuhin. Give chance naman. Kagaya ni Tatay Digong. Sabi niya, I don't want na si Inday ang magiging presidente pagkatapos ko. Give chance to others. Di ba? Pero, wala naman talaga magagawa ang Duterte kasi sila naman talaga ang pipiliin ng taong bayan. Oh, pinili ng taong bayan si BBM. Anong nangyari? Di ba? Disaster ang nangyari sa atin. Ang daming pambubudol na nangyayari. So it's time for you, itong administrasyon na ito, tanggapin ninyo na hindi kayo gusto ng taong bayan. Ang gusto ng taong bayan, si VP Sara. Why don't you give it to the Filipino people? Hindi para kay VP Sara ha. Ibigay nyo kung ano ang gusto ng taong bayan. Yan ang point dito. Hirap na nga tayo eh. Crisis tayo ng crisis. Every time merong crisis, hindi nga kayo marunong gumawa ng solusyon. Oh, totoo yan. Hindi kayo marunong gumawa ng anong ginawa ng Department of Energy. Oh. Akala natin gawa ninyo ng paraan ang si BBM, nagmamayabang siya na nag-rollback na raw yung gasolina. Pero dito sa amin, hindi pa nag-rollback. Kaya yan ang sabi ko. Huwag kasi munang kayong magmayabang, kayong taga-administrasyon. Hayaan nyo ang taong bayan makaramdam sa mga magaganda nyong ginagawa. Ang problema ninyo, administrasyon, yabang kayo ng yabang sa mga ginagawa ninyo na hindi pa nangyayari. Tapos kung hindi nangyayari, ayan yung kasi kayo eh, nag-uuna kasi yung bibig ninyo kaysa aksyon eh. Yan ang problema ninyo. O tingnan ninyo ngayon. Tingnan ninyo paano ginisa, binanatan ni Senator Marcoleta itong kapalpakan ng Department of Energy. O, tingnan ninyo, panoorin nyo ito. Director, magmula nung March 25, hanggang ngayon, more than 2 weeks na po ang nakararaan. Hindi po, ibig nyo sabihin, hindi pa po nyo na-check ito? Mr. Chair, we need to get the contact number of the trader. Na? Because as mentioned by Secretary... Iniwan ko nga po yung contact sa chairman eh. Ang totoo yun, alam po ba niyo yung contact na yun? Okay. Sumulat po sa chairman, nag-o-offer po siya ng kanyang tulong sa lahat ng interesadong oil companies na direktang kumuha through vessel tank structure. Ito po, iiwanan ko na naman po itong pinakahuli, pati yung step. There are 3 steps involved kung paano paano kayo makakabili doon. Bakit hindi po ito muna ang pag-aralan natin? Baka ito po ang makakasave sa atin eh. Okay. Mr. Chair, siguro po dapat nating pasalamatan lahat ang mga department secretaries natin na nandito ngayon. At alam ko po na inihanda po nila yung mga contingency plans na talaga namang gagamitin talaga kung talagang magpipersist po ang sitwasyon na ating kinakaharap. Ngunit payagan po ninyo ako na ulitin yung pagdududa ko kung talagang ganito na po ba
kalala ang problema natin. Kaya ko po naitatanong yun, Mr. Chair. Marami po akong datos na kinuha. Halimbawa po, yung ating pong fuel import, magmula po noong January 1 hanggang April 10. Ito po ay sari-sari na pong oil products. Kinuha po natin sa mga 10 bansa. Katulad po ng Korea, Saudi Arabia, UAE, China, Singapore, Japan, Malaysia, Russia, Iraq at United States. Ang total po as of April 10, Mr. Chair, January 1 to April 10, 6,844,621 barrels. Katumbas po yun, Mr. Chair, ng halos 8,653,381 liters. Ang ibig sabihin po nun, Mr. Chair, kung i-cover lang natin ang pinag-uusapan natin gasolina at saka diesel lang, yun pong 8 billion na liters na yun, 5 billion lang po ang katapat po ng gasolina at saka diesel. Ibig sabihin po, kumpleto po tayo ng diesel at saka ng gasoline. Kasi po yung napakalaki po ng ating in-import. 8 billion, so ang consumption lamang po natin ng gasoline sa 3 months, halimbawa, ay 2,142 million liters. Sa diesel po, 2.9 billion na liters. So makikita po ninyo, dito po sa in-import natin sa halos 3 buwan, January 1 to April 10, 5.1 billion liters lamang po yan eh. Kaya ang tinatanong ko po, Mr. Chair, paano sumipa po yung presyo ng gasolina? At may katapat pa pong datos, halimbawa, mula po nung March 1 to March 31, Mr. Chair, sa ngayon po sa nakalap kong datos, nag-import po tayo ng diesel, March 1 at saka hanggang 31 lang po to, Mr. Chair. 951,669 metric tons. Katumbas po yun ng 657,794,174 liters. March 1 to 31. Yung gasolina naman po, ayun po yung gasolina, 657,794,174 liters. March 1 to March 31. Ang gasolina po, ang diesel naman po ay yun po 951,000, katumbas po ng 1.1 billion liters. March 1 to 31. So kung titingnan po natin ang datos, tama po yung sinabi ng Pangulo na meron pa po tayong 50 to 60 days. Pagkatapos pong sumiklab ang digmaan, 2 buwan lamang po, sumipa na po ng mahigit 100%. Iyon po yung nakabitin na dapat pong sagutin ng DOE. Paano po nangyari yun? Tingnan po ninyo yung pre-conflict price. Gasoline, Mr. Chair, 55 pesos. Ngayon po, April 10 itong kinuha ko, 101.16 per liter or 102% increase. Sa diesel po, pre-conflict 60 pesos. As of April 10, 161 pesos or an increase of 168%. Base po sa datos ng importation, kompleto pa po tayo. Paano nyo po i-reconcile itong mga datos na ito? Kaya po, muli ko po sanang ipaalala, Mr. Chair, nung nakaraan pong hearing, March 25, nag-submit po ako ng independent data magmula po sa 2 refineries. Iyon pong Petronas tank in Singapore, ang total landed cost lamang po, Mr. Chair, is 51 pesos
per liter. Yun naman pong Rotterdam Refinery po na nasa Singapore din ng mga tangke, kung CIF po, Mr. Chair, 49 pesos per liter. Pagka FOB naman po, the same refinery, Rotterdam tanks in Singapore, 45 pesos per diesel. Babalikan ko po yung sinabi ni Director Abad, kasi katabi ko po siya noon. Sabi niya sa akin po, Sen, kung totoo po yan, napakaganda po. At sabi po nung isang distinguished resource person natin, it is music to their ears. He was referring to the oil companies who were present at that time, Mr. Chair. Tama naman po eh. Eh bakit hindi po nila tingnan ito? Sa ngayon po, Mr. Chair, these are not only the low-lying fruits. These are the only fruits that we can pick. Eh kung tama naman po ito eh. It has been about 19 days from the last hearing, Mr. Chair. I'd like to believe that the DOE, even the oil companies, must have checked the validity of this data. Mamaya po, bago ako magpaalam, ibibigay ko uli po yung estimate na binabanggit po ng aking contact sa Singapore na ang landed cost po ay 61 pesos pa rin. Tumas lang po ng about 10 pesos. Pero 61 pesos pa rin. Mamaya po, iwanan ko po sa inyo, Mr. Chair. Para sa ganon, makapag-engage naman yung oil companies. Kung totoo po ito, ba't hindi po tayo bumili sa Singapore? Sana hindi pa natin pinag-uusapan ang problemang kinakaharap natin. Naawa na nga po ako sa ating mga department secretaries. Baka naman hindi ganun kalaki ang problema. Kasi sa ngayon po, hindi ko po talaga makita yung problema. Ang mga datos po, the numbers will speak for themselves. Pati nga po yung capacity natin, Mr. Chair, yung fuel storage in the Philippines. Kinuha ko po Luzon, Visayas, Mindanao. Yung sa Luzon po, yung sa Subic, SBMA, Philippine Coastal. Hindi ko na po babanggitin yung sino po yung may-ari. Ano po? Ang total po pala ng ating storage, Mr. Chair, tama naman si Secretary, 2.1 billion liters, Luzon, Visayas, Mindanao. Kung isasama po natin, Mr. Chair, yung retail infrastructure capacity po ng mga stasyon ng mga gasolina, idadagdag po natin 1.4 billion liters. Ang ibig sabihin po nun, Mr. Chair, mayroon po tayong halos 4 billion capacity po sa liters. Katumbas po ng halos 2 buwan at 8 araw. So bakit hindi po tayo mag-imbak? Nandito po yung presyong sinasuggest po sa Singapore. Kung chinek po naman natin tama, bakit po naging tahimik po yung mga oil companies? Wala pong nag-dispute sa akin. I was even trying to tell them, please dispute this data. You want me to check this? I have checked Heto na. Simula na itong banatan. this. Kayo po, you have to prove me wrong. Kung tama po ito, ay bumili po kayo. Bakit hindi po sila nag-engage sa amin? At ibinigay ko po sa chairman yung mga datos. Inaakala ko po, sabi nga po nila, it was music to their ears. Bakit naman po, Mr. Chair, parang ako it is as if I am the lone voice in the wilderness. Totoo po ito mga data eh. Secretary Abad, na-check nyo ba after 19 days kung totoo po yung mga data na present nung nakaraang pagdinig? Yes, yes, Mr. Chair. Actually, if we talk about Rotterdam, that's still Brent, no? And prices, ang European kasi nakapeg sa Brent prices. So ganun pa rin kamahal. But Mr. Chair, for example, PNOC now has been buying ang presyo niya talaga is very expensive. We buy it through
For example, the first was Petro Pacific with Sea Oil. The next one was the trader Vitol. This is an international trader. Second is Vitol, and then Trafigura we used also. The prices, Mr. Chair, are really elevated, especially yung premium transport and insurance. Pero yung product, it's ranging from $230 to $260 per barrel, Mr. Chair. At yun I'm po yung sorry, Madam pinambili. Chair. Ang sinasabi ko po, yung Rotterdam tanks in Singapore at saka yung Petronas, ito po yung pinakahuling binigay ng coordinator sa Singapore, April 10, 2026. So, April 10 siguro, Sabado lang po yata yun. Ang landed cost po ay 61 pesos. Bakit hindi po i-consider ng oil companies na doon na lang sila bumili? 61 pesos per liter. Sa Yes, ngayon po kasi ang presyo na ninyo ay 111. Ito binibigyan na sila ng suggestion ni Marcoleta kung saan mumura yung gasolina. Para tayong taong bayan, ipinagtanggol ni Marcoleta ang taong bayan. Nagbigay ng suggestion si Marcoleta sa mga oil companies para bababa po ang presyo ng gasolina na bilhin dito sa bilhin dito sa bansang ito. Nagtatanong ngayon si Marcoleta, bakit itong mga oil companies hindi man lang gumawa ng paraan para bumaba rin ang presyo ng gasolina? Because meron po silang option sa totoo lang, na ang kanilang mga pagbenta ng mga gasolina ay bababa yung presyo. Meron silang option where to buy para makaramdam po ng mababang presyo ang taong bayan. Per liter. Paano po natin i-justify yun? Kung totoo po ito na na-check ninyo, bakit hindi po natin i-encourage ang oil companies na bilhin po ito? Correct. Sir, we have checked also through PNOC and Bakit po walang- sa PNOC kayo nag-check? Ang sinasabi ko po, these are independent data. Ibibigay ko uli po yung sulat po ng coordinator sa Singapore sa ating chairman at itinuturo pa nga niya rito kung paano po yung gagawin. Ito po yung kanyang sulat Ang sinasabi po niya, Mr. Chair, Refinery Tank to Vessel Procedure in Jurong, Singapore. FOB Tank to Vessel Transaction Procedure. EN 590 10 ppm Euro 4 DAS diesel. Alam po ninyo ito, Director, kasi ito po yung standard specification ng diesel. Nakabisa ko na po dahil sa tagal ko na pong nire-review ito Ito po yung sabi niya, alam po niyo yung step 1, meron pong step 2 rito, meron yung step 3. Iwanan ko po para hindi na po ako magtagal. Ang sabi po niya, April 10, 2025, FOB, $800 per metric ton. Meron po siyang 15, idadagdag po natin ang $15 per metric ton. Shipping cost po yun. At saka yung maps ng Singapore, 1.71. Makukwenta po ninyo, 42 pesos per liter lang. Isama po ninyo lahat ng local cost natin na 19 pesos per liter. Babagsak lang po siyang 61 pesos per liter. O ba't hindi po natin bilhin yun? Correct. Ano po ang Director Abad? Sinubukan mo na ba talaga? Chinek mo At nakita mo, sabi mo, maganda po. Talaga namang maganda. Bakit naman hindi? Last week, habang tayo nag-uusap, March 25, Kung mapapansin niyo ang mga tauhan sa Department of Energy, blanco talaga yung utak nila. Alam nila, may mali sila average po ng 45 pesos to 50 pesos per liter. Ngayon po, ito, manageable pa rin, 60 pesos. Director Abad.
Mr. Chair, we need to get the whole information because if we look at the maps for last week, the FOB, as you mentioned, is for diesel is around 228, almost 229 US dollar per barrel. Now, we need to get if this difference, kasi parang ang estimate niyo po, sir, nasa 70 plus lang US dollar per barrel yan. So, definitely that's it's almost the miracle amount if that is the, and that will be that will really help us if that will be the import price as compared to what we have now in maps at Director, magmula 229. nung March 25, hanggang ngayon, more than 2 weeks na po ang nakararaan. Hindi po, ibig nyo sabihin, hindi pa po nyo na-check ito? Mr. Chair, we need to get the contact number of the trader. Na. Because as mentioned by the Secretary, Iniwan ko nga po yung contact sa chairman eh. Ang totoo yung, alam po ba niyo yung contact na yon? Okay. Sumulat po sa chairman, nag-o-offer po siya ng kanyang tulong sa lahat ng interesadong oil companies na direktang kumuha through vessel tank structure. Ito po, iiwanan ko na naman po. Ayan ha, direkta na yan ha, para bababa ang presyo natin. Pero, wala pa rin. Itong pinakahuli, Yan ang hina talaga itong administrasyon na ito eh. pati yung step. There are 3 steps involved kung paano paano kayo makakabili doon. Bakit hindi po ito muna ang pag-aralan natin? Baka ito po ang makakasave sa atin eh. Hindi ko po sinasabi na wag natin pag-usapan ng contingency plans. Tama naman po yon. Dapat meron tayong pananggalang. Pero kung titingnan po natin, meron pa naman palang pag-asa na meron tayong kukuhanan at hindi Correct. naman pala ganito kalubha. Ayoko naman pag-usapan na natin ng malulubhang problema. Hindi pa naman talaga dapat mangyari pala. This is the whole point, Correct. Madam Secretary. Galing ni Marcoleta. Yes, Mr. Chair. We'll get the bureau to get the data and talk to the oil companies, Mr. Chair. So, Mr. Chair, for the record, I am again submitting to you the steps provided by the contact in Singapore, including the Step 4 Importation Cost Model to the Chair, na ngayon po ay $800 per metric ton. Katumbas po ng, kung isasama po ng landed cost ay 61 pesos per liter lang. Hindi po kagaya ng ibinebenta na po ngayon sa atin na mahigit na pong 120, 130 pesos per liter. Salamat po, Mr. Chair. I think, Ayun no, malinaw yun eh. Alam mo ang kagalingan ni Marcoleta, naghahanap talaga siya ng paraan na matutulungan niya itong Department of Energy. Kaya nga, chinek ni Senator Marcoleta kung ano yung mga pagkukulang ng DOE. Kung ano ang mga options nila kung saan sila bibili, ano yung wise na pagbibili, kung saan sila bibili na mura para pagdating dito sa mga oil companies, pagdating sa mga gasoline stations, mababa yung ating presyo. Tinutulungan na nga sila eh. Pero it seems na very unproductive talaga ang mga kinuha na mga secretaries ni BBM. Why? Kasi it reflects on the leader. Wala kasing clear instruction ang leader. Si BBM po, walang alam patungkol dito. Kaya wala siyang maitulong rin si BBM eh. Wala siyang maitulong. Kaya kawawa ang bayan natin. Tingnan nyo, gaano kagaling si Marcoleta. Naghanap ng solusyon para dito, options ng ating mga oil companies. Di ba? Yan ang mga dapat nating iboto ng mga presidente, yung mga ganyang utak. Alam kung ano ang gagawin sa mga problemang dapat na bigyan ng solusyon, di ba? Sa mga audience ko dito sa Donmar TV, ipiniliwanag natin, ano ang opinion ninyo? You have your own opinion? At maglatag rin kayo
sa comment section para mabasa natin ha kung ano yung reaction ninyo. And like and share sa mga nanonood ha para dadami ang makaalam. At sa mga first time dito sa aking channel sa Donmar TV, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga maiinit na balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.